pagkakaintindi ko, ma'am, lahat to nag-umpisa dahil sa utang daw po. utang. Okay. Saka sa pagpo-post ko daw po. Okay, ma'am. So, nangyari po itong bugbugan. Kailan po? January 18 po ng January 18. 8 AM po ng 8 PM po ng gabi. 8 p.m. ng gabi. Ano po yung nag-trigger sa kanila upang bugbugin po kayo, ma'am? Sabi po nila yung sa hahari ako nga daw po. Sa Hahari Act. Tapos yung sinasabi po ng Felipe Bordahe po yung sa post daw po. Okay. May sinabi ba kayong post? Sinira niyo bang kanyang pangalan online? Actually po kasi matagal na po kami nag-usap sa barangay ng MBBS Kaunlaran po. Okay. Na tungkol dun po sa paninirang puri. Dahil sa hindi po niya pagbabayad ng utang. Dala niyo ba po yung post na ginawa ninyo, ma'am? Para Hindi mabasa po, ko at yung lang po, makita yung ko dala ko lang po, yung kasunduan lang po namin dun sa barangay. Ano po ang nilagay niyo sa post ninyo, ma'am? Yung ano ko po yung pangalan nila. Sinabi niyo Tapos, po pangalan? Opo, Okay. yung EDS po, tapos yung ano po yung... Kung magkano ang pagkakautang? Hindi po, yung kagaya niyan, iglesia ka pa naman, yung ganun-ganun, ang kapal na mukha mo, yung parang ganun lang po yung mga sinasabi ko ng mga ano. Sige, ma'am. At pumunta po kayong barangay tungkol dito sa paninirang puring nag-usap nagawa. na po kami Ano dun. po ang sinabi ng barangay sa inyo, ma'am? Yun po, sabi ng barangay sa kanya, bakit ngayon ka lang nagreklamo kung matagal na daw na nagpo-post ako at saka pa ulit-ulit daw po. Okay. Tapos, ano yung hinahariak nyo, ma'am, na kinagalit nila? Yung mga ano po nila, yung mga gathering nila, kasi nakikita ko po doon sila yung may utang sa akin na hindi po sila nagbabayad. Tapos may gana silang lumabas, kumain sa May labas, papiging. mag-inom-inom man lang, mga Pambayad, happenings wala. pa. Ngayon, hinahaha ko lang, hindi naman po ako nagko-comment totally sa kanila. Wala pong comment. Wala kayong tinatype na comment. Wala Hahariaks lang. Opo. Nakailang hahariak po kayo? Halos lahat ata ng ano, basta nakikita Lahat ko ng yung post, mukha. ma'am. Hahariak. Basta nakikita ko lang po yung mukha ng ano, ng may utang sa akin. Hahariak po. Opo. Pero nakita na kayo sa personal, ma'am, pagkatapos na, bago kayo bugbugin, after nyo magbarangay, nagkita kayo personal para pag-usapan yung problema nyo sa utang? Hindi po. Hindi na. Doon lang So, po sa dahil barangay. lang talaga sa Facebook, walang asaran, walang gancho. Kasi, I would imagine, settled na yung posting mo eh. Nagbarangay na Opo, kayo. Opo. Ang susunod lang na ginawa nyo, nagre-react kayo sa Facebook. Opo. Baka natutuwa lang kayong masaya sila, di ba? Oh, parang gano'n na nga Parang rin gano'n po. na lang rin. Okay. Tapos bigla na lang kayong binugbog. Opo. Nung binugbog po kayo, pumunta kayong polis Hindi po. Sa barangay lang po namin ng dagat-dagatan po. sa barangay. Nung bumalik kayo sa barangay, nung unang beses nakita nila kayo, Facebook post pa lang, ngayon viral video na. Anong sabi po ng barangay? Wala po. Sabi, pag ano nga daw po, pag-usapan daw po namin Pag-usapan. na para maayos. So hindi po kayo nag-file ng kahit anong kriminal na kaso laban po sa tatlong nang bugbog sa inyo, ma'am? Hindi pa po. Dumiretso pa po ako dito. Ano po ang mga injury na natamo nyo po noong panahon na binugbog po kayo? Ito po yung ano, yung... May medical legal ba po tayo? Opo, meron po. Okay. Nagtamo si ma'am ng maraming scratch sa Okay, mukha at abrasion. bibig. Multiple Tapos kagat abrasions po in the yan, face. yung sa paa Kagat? po. Kagat po ng ano ni... Pinagsusuntok ang inyong muka at kinagat ang inyong tuhod. Opo, opo. So, kakaibang away naman pala to. Welcome po sa studio. Ang aming complainant po ngayon, si Ma'am Margie. Sinabi po na inyo siyang pinagbubugbog noong January 18 ng gabi, 8 p.m. Tama ba po ito? Opo. Okay, inamin niyo po na kayo talaga yung nambugbog. Yung nasa video po kanina. Kayo po yan, ma'am. Opo. Kayong dalawa po. Opo. Kayong dalawa, sir, kasama po kayo dun sa pambubugbog na yun? Hindi po. Hindi. Wala po kayo dun sa eksena. No? Nandun po pero Andun hindi po po kami kayo. kasama yung... Ano pong partisipasyon niyo po, sir? Bakit po kayo nandun? Ako po kasi Gabi asawa niya. ko po siya. Okay. Asawa ko po. Bali, yung personal po na problema nilang dalawa, silang Yes tatlo. po. Yes po. Dinadamay po yung asawa ko kasi madalas namin siyang kasama. Ngayon po yung pakikialam niya na bukod sa pag-react niya ng haha, Opo. inungkat na po niya yung buhay namin. Yung pinag-aawayan namin mag-asawa, pinakailaman niya Paano na. pong inungkat niya? Kasi po ikaw, balanding buntis ka, yung asawa mo, hindi tanggap yung anak mo. Saan niya po sinabi to, sir? Sa ano po, conversation messenger po. Hindi to po yan. Paano conversation sa inyong Sa dalawa? messenger po, silang Opo. dalawa. Okay, dalawa. Nagbabangay na kayo sa conversation, ganyan. Hindi po kami totally nagbabangayan, sir. Ganito po yan. Bago po sila sumugod talaga po sa bahay, ganito po, itong si Maricel Hedera, nag-chat po sa akin, ito po yung chat niya. Sabi niya, "Hoy, anong problema mo? Ba't panay ka react sa post ko? May nakakatawa ba o nakakatawa ka sa sarili mong katangahan? Kulang ka sa pansin, Gusto mo sumikat ka? Pasisikatin kita. Ano deal? Naghahanap ka ba ng away o gulo? Sabihin mo lang, pagbibigyan kita." Okay. Wait mo ko, sabi niya. Tapos ito po yung sagot ko.
baliw ka, gawin mo, baliw ka na, pasikatin mo sarili mong aning ka na. Sabi ko, hoy, kung di yan tanggap ng asawa mo, pinagbubuntis mo, wag mo kong idamay sa galit mo, aning ka na. Okay. Hindi ako lalaki para i-chat mo ng kabaliwan mo. Hoy, wag mo kong hinahamon, babaeng malandi. Anong pakialam mo sa reaction ko? May Okay, problema so ba? mukhang mahaba na yung Opo. pag-uusap ninyo, nagkakasagutan na Opo, talaga yun po. kayo. Tapos after nun po, pumunta na po sila sa bahay namin. 4 sila. Ngayon, kasama po nila Sino po yung apat, ma'am? Sila po, yan, 4 sila. Okay. Ngayon po, pagka punta nila sa bahay, hindi nila alam bahay namin. Nag-chat sila dun sa kasis ko na si Lucy Babon. Itong si Lucy Babon po, sinama naman po sa bahay. Tapos pumunta sa loob ng bahay namin. Tapos pinalabas po niya ako. Saksi po si Lucy Babon lahat. Kung pinagmumura ko po sila, ang akin lang sabi ko, ano ba problema mo sa reaction na ganun-ganon kasi kinokompronta niya pa ako. Tapos kung ano-ano na po yung namin, hindi ko na po alam kung ano po. Ma'am, dun sa proseso ng pagkaladkad at pangbubugbog sa inyo, Apo. gumamit ba sila ng kahit anong armas? Gumamit ba sila Opo. ng kahit anong... Opo. Ano po yun? Armas? Gancho po. Sino po ang naglabas ng baril Si po? Felipe sabi po kasi hindi ko pa totally siya nakita na naglabas siya ng barel. Yung anak ko po kasi talaga habang nagbabangayan kami nasa gitna po yan. Ngayon po, yung bunso ko pong 8 years old, sabi niya, "Mama, may barel si Tito Johan." Nakita niyo ba pong binunot niya yung baril? Hindi Nakita ko niyo po ba kasi nakapokus po ako sa kanilang dalawa eh. Iba po yung sa side, yung sa mister ko at saka yung bunso ko sa kanilang dalawa eh. Sir, po tama yung ba po yung impormasyon na meron po kayong baril? May dala po kayo nung gabi na yun? Wala po. Pwede po magsalita. Yung paglabas ko po ng baril, kasi malakas na po yung komosyon eh. Pati po yung asawa niya, may dala na pong itak. Sabi ko, diyan ka lang. Ako naaawat. Bunutan kita eh. Gusto niya po, susugod po yung asawa niya sa labas. So may baril nga kayo, sir? Hindi, panakot po. Kasi depensa po, sir. Hindi, Diyan ka sir. lang, Pero may babalikin baril ka, kayo? ganun lang po. Tanong sir kung may baril daw Wala po ba po. kayo? Wala po. Ano yung binunot niyo, sir, kung wala kayong Wala, baril? walang binunot. Ganun lang po. Panakot lang po. Tinaas niyo lang yung para jacket ninyo? hindi po siya tuluyang lumabas. Baka kasi po, ako na po awat kasi away babae po eh. Hindi na po maawat yung babae kasi wala pong nangingialam na ibang tao eh. Kaya sabi ko ako na lang awat, diyan ka lang. Kaya ako napilitan. Kasi may video rin po kami na nagsasabi na yung kapitbahay nila, maririnig sa video, wala ka namang baril, natakot mo lang sila eh. Ganun lang po. Kasi kailangan, hindi po makalabas yung asawa niya kasi pag nakalabas po yun, lalo pong magkakaproblema kasi may dala-dala na pong itak. Okay. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Ano po yung nagdala sa inyo para gawin po yun? Kasi po sir, na-stress po ako sa mga sinasabi niya kasi hindi ko naman po siya totally na friend sa Facebook. Ba't ginaganto niya po ako? Yung pamamaya niya po sa akin, hindi ko po alam saan galing yung mga issue niya na ganun. Siyempre pabuntis po ako, pinag-iingat ko lang po yung sarili ko. Buntis po kayo? Opo. Okay. Buntis po kayo? 6 months na po ngayon, sir. So, nung mga 4 months pa nung nangyari yung bugbugan. Hindi po. Dito lang po yan, January. January 18 nung po January nangyari, 18. So, 6 months pala. Oo nga, no? 6 months attorney. So, ma'am, buntis kayo tapos nagawa niyo pong pumunta sa bahay ng ibang babae at mambugbog po, ma'am. Hindi po, Delikado po ganito siguro. po kasi nangyari yun. Gusto ko po siyang kausapin. Nung kinausap po siya, tapos bigla niya po akong minura dinuduro. Tapos ito naman pong si Edlin. Kaya po nagawang saktan niyo kasi sasaktan niya na po kasi niya ako noon. Tapos yung pagkasampal po ni Edlin, doon na po sila nagkagulo. Kasi yun po, natamaan niya po yung chan ko. Kaya po pumanti na rin po ako noon. Okay. Ma'am, simple lang naman yung tanong. Sa ano lang po ang inaano ko lang po, bakit ganito po yung ginagawa niya sa akin, ba't lahat po ng mga post ko, puro haha. Tapos pag nakikita niya kaming masayan, magkakasama, puro haha pa rin at wala naman po nakakatawa. Tapos yung sinabi ko po anong problema niya, kung ano-ano na po yung pagsasabi sa akin. Siyempre po kahiyan ko po yun eh. Okay, ma'am. Pero hindi ka naman po tinatanggi na may utang kayo kay Ma'am Margie. Wala po akong utang, sila po may utang sa kanila. Sa kay Margie. Si ma'am na isa po yung Si Ma'am Maricel po. Ma'am Maricel, ang may utang sa inyo. Hindi po. Sino po? Sila Felipe Bordahi po. Okay. At Ang problema lang po niya sa akin, kasi po, yun po yung chat niya sa akin, yung tungkol lang po sa reaction po. so sa haha-react, ma'am, sinugod niyo siya. Apo. Hindi ko po siya sinugod po. Gusto ko lang po siyang kausapin.
Nag-usap naman kayo pag Oo, nag-usap naman po kami. Tapos po, Pero dumating sa punto na nagkakaanuan kinalagkad niyo po siya. nung nagkakalakasan po ng mga boss, doon na po na pang-abot. Okay. Kasi ito yung problema natin, ma'am eh. Malinaw naman na may pambubugbog na nangyari. At may medico-legal po dito. Tinatanong ko nga si ma'am, lumapit ka na ba sa police para kasuhan ng physical injuries? Hindi Itong po. kabilang partida. Baka masettle natin na walang kasuhan dito. Diba? Kasi yung ginawa nyo kay ma'am, medyo malala po talaga. Diba? Kung titignan natin, I mean, andun kayo, diba? Hindi naman sampal eh. Buti yung sampal lang yan. Mapapalagpas natin yan na parang pangangasar lang. Pero dito kasi, kinaladkad, pinagbubugbog kahit nakahiga na, tapos na. Hindi naman na pumapalagata si madam noon. Tinuluyan niyo pa rin. Diba? Hanggang ito nga yung natamo niyang injuries. Diba? O, tapos may kagat pa sa tuhod. So, talagang, diba? Hindi natin masasabi walang bugbugan dito. At kung may ganito talaga, lumapit siya sa police, medyo ganda talaga yung kaso niya for physical injuries. Nasa sa inyo yan, ma'am, kung anong magagawa natin ngayon para hindi na mangyari. Kasi ako, personally, kung ako tatanungin, buntis kayo, ayoko kayo makasuhan, nakastress kaya makasuhan, ma'am. Diba? Kasama, wag na nating isipin pa yung pagpapakulong. Diba? Baka makapag-usap kayo dito kung ano pwede yung magandang gawin para hindi tayo mapunta dun sa kaso. Kasi kung gusto nyo rin naman, ma'am, tingin nyo talaga siniraan kayo ng pangalan sa publiko, file kayo ng libel. In fact, nanggaling na kayo sa barangay regarding that matter. Opo. Diba? Magbabalikan talaga kayo. Walang panalo, ma'am eh. Pagka nagkakasuhan tayo sa totoo lang. Kung slight physical injuries laban sa libel, parehas pa rin namang kaso yan. Parehas mahirap harapin yan. So, hindi ba kayo makapag-usap to settle this? Hindi po talaga ako talaga. Kasi po, yung ginawa po nila sa akin ng Sabado, kinabukasan po nawala yung motor ko. Tapos pinapalis po ko ngayon ng may-ari ng bahay. Dahil sa nangyari. Dahil po sa away na ginawa po ninyo. Opo. Na hindi nyo naman kasalanan na pinuntahan kayo at ganun nga yung nangyari, no? Isa pa yun eh. Kasi nga, kayo ma'am, nasa inyo yung bola dito. Kasi kung wala kayong mapagkasunduan, talagang di ilalatag talaga yung ebidensya na to sa kapulisan. Sir, baka makausap kayo yung asawa ninyo na, di ba? Kami naman po, willing naman po kaming makipag-ayos kung gusto po niya. Kasi alam naman po namin yung pagkakamali namin eh. Ngayon, kung Kasi, ano po magiging desisyon niya, wala hindi po naman akong natin pwede magagawa. sisihin yung Facebook dito. Ba't kayo naglagay ng hahariak? Di ba? Tayo lang Ay, hindi mag-uusap lang dito. po yun, sir. Hahariak po. Meron po silang katibayan na pinopost siya social media. Mamatay ka na. Abuli ko na sa iyo yan. Yung utang po, tas yung pagpo-post sa mga ekis sa mukha. Ito din po yung settle po ng ano. May Magkano kasunduan po na yung po sa utang? barangay. Dati po kasi po talaga, 8K po yan. Ginaranturan ko po siya dun sa katrabaho ko. Ngayon po, ang sabi ko, nung kasagsagan na nahihirapan na siya maghulog, sabi ko, ibalik mo na lang sa akin ang kapital. Ngayon po, kahit hindi na yung tubo. Pero magkano lahat daw, ma'am? 8K po dapat yan. Ngayon po. Ngayon po, Ano po 1,850 na lang po. Nung naipos ko na po siya, doon na po kami niya nag-usap na hindi ko na po siya hinabol. Hindi ko na hinabol yung niya, utang niya. So, Pero 1,850. napahiya ko po talaga siya sobra. 1,850 na lang, ma'am. Opo. Kasi ma'am, yung pagpapahiya ng tao, sabi ko nga sa kanila, kung gusto nyo magkaso tungkol doon, go ahead, di ba? Wala ako dito para pigilan kung ano man yung pwede yung i-file sa isa't isa. Ang sa akin lang dito, maraming mas madaling paraan. Di ba? Ako, I'm not against it. If you want to go to court, go to court. Di ba? Wala tayong problema doon. Parehas tayo mahahassle. Walang problema sa akin. Trabaho ko, abogado ako, nasa korte ako. Pero para sa normal na tao, ang araw-araw pupunta ng korte, nakaka-stress rin naman yun. Para sa lahat ng involved. Tandaan mo, lahat tayo may trabaho. Lahat tayo Opo. may Hindi na sarili-sariling nga po buhay. ako nakakapasok dahil po dito. Ayun nga po. Ito nangyari. Diba? So, nasa sa inyo yun, ma'am. Kayo po, may masasabi ba po kayo kay Ma'am Margie kung anong gusto nung magawin? Gusto po namin makipag-ayos. Yan, sana mapatawad mo kami sa ginawa namin sa iyo. Sa akin po talaga, hindi. Ayaw ko po talaga. Kasi yung anak ko po kasi talaga, dati malambing yun si Keisha. Ngayon, pag nakikita sila, mas lalo pang mas matapang pa sa akin. Police Captain Joselito Santos, magandang hapon. Si Attorney Gareth po ng Wanted sa radyo. Sir Attorney, magandang hapon Sir, po. Police Captain Santos po, sir. Yes, sir. Police Captain Santos, 2 things lang po ang papagawa ko, sir, no? One, may papatignan lang po ako background check kung may baril ba po talaga or wala. Siyempre ngayon sa panahon ng gun ban. Si Parado Sir Jr. Dominic Parado Jr., may allegation po kasi na siya ay nagpakita daw ng baril. Even though sinasabi niya na wala siyang baril at the time, baka po makahingi ako ng onting background check para lang po tignan natin kung meron ba o wala.
Second po, sir. Sige, sir. Opo, sir. Napablotter ba po ni Ma'am Margie Doliente itong kaso ng physical injuries sa kahit sinong kapulisan dyan sa inyo, sir? Sir, regarding po dyan sa bagay na yan, wala po, sir, dun sa pagpapablatter niya. Yung sa second po na concern niya po, Sir Attorney. Yes. Kasi po, pinacheck ko po kung meron po kaming mga reported na ganyan ng ganyang reported po ni Ma'am Margie Doliente. Okay. Regarding naman po dun sa unang issue po, Sir Attorney, na binanggit po ninyo sa Yes, sir. background checking, sige po, sir, hingin po namin yung correct information po ni Sir Dominic Sige, sir. Jr. para po makapag-request po kami sa FEO kung meron po siyang existing na mga licenses or permit to carry, sir, po ng sir. firearms. Sige, sir. Maraming salamat po. Kakausapin ko kayo mamaya, ma'am, kung anong settlement. Pero sa ngayon, ma'am, hindi kayo willing makipag-settle sa kanila. Hindi po talaga. Ma'am, gawin nyo lahat. Kausapin nyo siya pagkatapos ng programa namin. Kasi otherwise, tutulungan na lang namin. Diba? Mag-file kayo. Kung gusto mag-file sa kanya, please go ahead. Wala kaming papanigan naman dito. Diba? Kung tingin nyo may karapatan kayong magsampa ng kaso laban sa kanya, sige. Pero ang sinasabi ko lang to all the parties involved here, subukan nyo ayusin. Diba? Ayun nga, ayoko magpakulong ng buntis. Pero kung kailangan yun na nasa batas, fine. Ayoko magpakulong ng kahit sino. Pero ma'am, again, sabi nila may pamamahiya. Kung yun ang nasa, di ba, kung nararapat na sampahan, di magsasampahan natin. Or, we can just quit claim. Total, mag-broad kayo. As far as I understand, sumama kayo sa kapatiran, magkapatid kayo. So, subukan natin, ma'am. Di ba? Subukan natin pag-ayusin. Okay. Let's go.